Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Love of Kill. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Dalawang asasin ang romantikong naakit sa isa't isa. Ang bagong bounty hunter na si Chateau Dankworth ay nakatugon sa master assassin na Sun Ryang-ha at natalo siya. Kaya nagulat siya nang subukan niyang lamandi sa kanya. Sa sumunod na buwan, si Sun ay patuloy na sumasalakay sa kanyang mga date kahit na nakakuha ng mahalagang target ng bounty para makuha ang kanyang pansin ngunit hindi niya ito pinansin. Boss ni Chateau, si Euripides ay hiniling na mahuli si Sun na naghihintay ng mga taon na dati nang pinatay ang 12-dosenang mga miyembro ng Triad na may mataas na ranggo. Binalaan ni Euripides si Chateau na tumuon sa kanyang kasalukuyang hindi gaanong mapanganib na target. Si Chateau ay kinentrote ni Sun na nakuha na ang kanyang target at humiling ng isang date sa bisperas ng Pasko na siya ay nag-atubiling sumang-ayon. Sa bisperas ng Pasko, si Sun ay may magandang oras habang si Chateau ay matigas na tumanggi na tanggapin ito bilang isang date. Sa hapunan sa kanyang silid sa hotel, inihayag ni Sun ang target ni Chateau. Isang bugaw na nais magnakaw sa kliyente ng kanyang kasintahan ay patay at nakaimbak palayo para makolekta ni Chateau. Kahit na si Chateau ay kainahinala na wala siyang nais na kapalit maliban sa oras sa kanya. Nasaksihan ni Euripides si Sun at Chateau at hindi sigurado sa kung ano ang gagawin dito. Sa pamamagitan ng flash package si Chateau ay natagpuan bilang isang bata na may isang patay na hindi nakilalang tao at hindi maalala ang kanyang pangalan. Pinanood ng isang lalaki ang kanyang anak na umuwi. Nag-aalala si Euripides tungkol kay Chateau na kasangkot kay Sun. Kinuha ni Chateau ang katawan ng kanyang bugaw na target. Inihayag ni Euripides kay Chateau ang taong nag-upa sa kanila upang maghanap ng anak. Ang panganay na anak ng isang tryout boss ay pinatay lamang ni Sun. Si Chateau ay binaril ng isang tao na may isang spiderweb facial tattoo na nagdulot sa kanya na bumagsak sa kalsada. Ang anak na lalaki ay naging kainahinala kay Chateau na karaniwang tumatanggi sa kanyang mga tawag ay agad na nagsisimula na hayaan ang tumunog ang telepono ng walang katapusang. Hinabol ng spiderweb si Chateau sa kakahuyan at overpower siya. Dumating ang araw na natagpuan ang kotse ng Chateau at trick spiderweb sa pagsagot sa telepono ng Chateau na inilalantad ang kanilang lokasyon. Ang spiderweb ay nagiiwan ng Chateau na buhay ngunit nagbibigay sa kanya ng isang mensahe mula kay Sun na siya ay isang taksil at dapat magbayad para sa kanyang nakaraan. Nagising si Chateau sa isang silid ng hotel kung saan inamin si Sun ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi direktang sanhi ng mga pagkakamali na nagawa niya. Dahil may lagnat siya, natulog muli si Chateau ngunit sinabi sa kanya ang tungkol kay spiderweb tattoo. Hindi sigurado si Sun sa lalaki ngunit pinaghihinalaan niya na nakilala niya si spiderweb sa isang lugar bago. Tila nalulumbay na si Chateau ay dapat maligo ngunit galit na galit kapag si Sun ay namahala sa kanyang mga damit upang malinis kasama ang kanyang damit na panloob. Bago siya umalis ay ipinasa niya ang mensahe ni spiderweb. Naalala ni Sun na 5 taon na ang nakaraan nang siya at si spiderweb ay nagsiwalat na tinawag na parehong nagtatrabaho sa parehong samahan at siya ay galit kapag si Sun ay unang na-promote kahit na mas matagal siyang nagtrabaho roon. Bumalik si Chateau sa opisina kung saan nagalit si Euripides tungkol sa kanyang kawalan kasama ang pagkawasak ng kanyang kotse. Kalaunan ay nahanap ni Chateau si Sun sa kanyang tahanan. Napansin ni Sun ang isang larawan na nakuha ang kanyang atensyon, si Chateau kasama ang kanyang mga magulang. Inihayag ni Chateau na si Euripides ay alam ang tungkol sa kanya. Ngunit si Sun ay hindi nag-alala dahil kung ipinahayag ito na Chateau at ang kumpanya ay nakinabang mula kay Sun na nakakakuha ng mga bounties para sa kanila, ang kanilang reputasyon ay masisira. Kaya ang kanilang mga pagpipilian lamang ay upang patayin siya o magtrabaho ng palihim. Naguluhan si Chateau kung bakit isinasapanganib ni Sun ang kanyang buhay ngunit itinuro niya na ginagawa niya rin ang pareho sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa kanya nang hindi isang beses na tinanggihan siya ng maayos. Tumawag ang ina ni Chateau upang ipaalala sa kanya ang tungkol sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ama na nakakasakit sa kanya kaya umalis siya. Bumisita si Chateau sa libingan ng kanyang ama habang ang kanyang ina ay nakatagpo ng isang binata na nagngangalang Brian, isang kaibigan ni Chateau mula pagkabata at nagpa siya na sabihin sa kanya ang katotohanan. Nakita ni Sun si Chateau sa simbahan ng sementeryo ngunit tumanggi siyang gumugol ng oras sa kanya. 3 lalaki ang sumalakay sa simbahan kaya pinatay ni Sun ang 2 at inimbestigahan ang pangatlo at nalaman na ang target ay talagang si Chateau.
Nagmadali si Shato upang hanapin ang nawawalang madre ng simbahan at nakita si Hao na hawak niya ang kanyang hostage. Sa kabila ng pakikipaglaban, si Hao ay natalo si Shato at nawalan ng malay. Tumawag ni Sun upang hilingin na malaman kung ano ang gusto niya. Inihayag ng ina ni Chant-o kung paano niya pinagtibay si Shato sa murang edad dahil ang kanyang asawa ay naging opisyal ng pulisya na namamahala ng si Shato ay natuklasan kasama ang patay na katawan na kinilala ng pasaporte siya bilang Sun Ryang-ha. Inangkin ni Shato na ang apelyido niya ay Noble ngunit walang tala ng Shato Noble na mayroon kahit saan. Nang ang kaso tumagal si Shato ay inampon at naging Shato Dankworth. Si Sun ay nakatugon at natalo si Hao ngunit ang kotse na itinago niya sa Shato ay sumabog. Sa kabila ng pagbaril, gumuhit ng kutsilyo at iginiit na ipagpatuloy nila ang kanilang laban. Ipinakita na nakatakas si Shato sa pagsabog. Naalala ni Hao kung paano siya pinasok ng isang triad member na si Siang Won noong siya ay isang drug addict at naging kanyang tagapayo. Bago patayin ni Sun si Hao na pinuno ng triad, naunahan siya ni Hao na saksakin ngunit si Hao ay nabaril at napatay. Nakuha ni Sun si Shato at nakatakas ngunit nahimatay dahil sa kanyang sugat. Ang isa pang hindi kilalang mamamatay tao ay nagulat ng pagkatalo ni Hao sa kanyang boss at nagtanong kung ano ang susunod na gagawin. Sa tulong ng sekretarya ni Jim Euripides, si Shato ay nadala si Sun sa isang back alley na doktor. Ngunit iniulat din ni Jim ang lahat kay Euripides kaya iminungkahi ni Shato kay Sun na tahimik na umalis bago dumating si Euripides. Nag-alok si Sun na dalhin siya sa kanyang isang buhay na walang pananagutan ngunit tumanggi siya kaya umalis siya. Sinuspende ni Euripides si Shato sa loob ng 3 linggo. Matapos ang kanyang pagsuspinde, nakipag-ugnay si Sun kay Shato upang ipaalam sa kanya na aalis siya sa isang paglalakbay. Nagsisimula si Shato na makaalala ng patay na tao habang siya ay buhay pa. Si Shato, Euripides, at Jim ay nag-undercover sa cruise ship Artemisia upang bantayan ang isa sa mga kamag-anak ni Euripides, isang VIP na lubos na maimpluwensya sa world politics and finance. Si Sun ay sumakay din sa barko tulad ng hindi kilalang mamamatay tao. Sa nakaraan ng isang hindi pinangalanan na bata ay nailigtas ng isang tao na pinangalan ng Sun Ryang-ha. Nalaman ni Shato at Jim na ang VIP ay si Hawk, asawa ni Euripides, na nagmamay-ari ng isang multi-million dolyar na corporation at sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang pamilya na may kaugnayan sa politika. Lumitaw si Sun sa harap ni Shato na pinaghihinalaan na nandoon siya upang pumatay kay Hawk. Si Sun ay hindi kinumpirma o itinanggi ito ngunit sa halip ay hinamon si Shato. Hanggat nakikita siya ni Shato na wala siyang gagawin. Sa kasunduan ni Euripides ay sumasang-ayon si Shato na magbahagi ng isang silid kay Sun para sa buong voyage sa pagsubaybay gamit ang Jim Moner Oteng via camera ni Euripides. Napansin ni Sun na nahihirapan si Shato na matulog at pagkatapos ng ilang panunukso ay dinala siya sa kama kung saan mabilis siyang nakatulog. Nagulat si Sun sa laki ng pagtitiwala sa kanya. Itinuro ni Sun ang mga damit ni Shato na pinalalabas habang siya ay dapat na nakatago. Kaya kinuha niya ang kanyang damit sa pamimili sa kabila ng kanyang halatang kakulangan sa ginhawa. Hiniling ni Euripides na makilala si Sun sa pribadong paghahayag na alam niya na hindi naalala ni Shato ang karamihan sa kanyang nakaraan maliban na ang kanyang orihinal na apelyido ay maaaring maging Noble. Ang mga pagpapalakas ni Jim, dumating sina Jose at Sidren. Iniwasan ni Sun si Shato upang matugunan si Euripides sa likuran ng barko. Ang kanyang paglaho ay nakabahala kay Shato. Si Euripides ay sinaksak sa lalamunan ng isang hindi kilalang pag-atake. Ito ay nagpakita kay Euripides at sinaksak ng hindi kilalang mamamatay tao. Tinuro ni Sun kay Shato kung saan mahahanap si Euripides at hinabol ang asasin na nakatakas pagkatapos ng babala ni Sun na siya at si Shato ay dapat manatili sa barko. Namamahala si Euripides upang sabihin kay Shato hindi si Sun ang sumaksak bago siya lumipad sa isang ospital kasama sina Hawk at Jim. Si Shato ay hinarap ang asasin na si Jinen na nanalo. Hinanap ni Shato si Sun at itinuro ang kanyang baril sa kanya. Nag-alok si Jinen na malaya ang buhay ng kanyang ina at magbayad sa kanya ng malaking halaga kapalit Sun. Nakakagulat na sumasang-ayon si Sun na ibigay ni Jinen. Pagtagumpayan ng pagkakasala sa kasunduan ni Sun na ipagpalit at takot para sa kanyang ina na si Shato ay tinangka na mabaril ang kanyang sarili kaya wala nang dahilan si Jinen na patayin ang kanyang ina. Ngunit galit na pinipigilan siya ni Sun at sinimulan ang pag-choke sa kanya habang pinipilit na mas matapat siya sa kanyang sarili at sa iba pa.
Si Jose at Sidran ay kainahinala ang voyage ay hindi nakansela kasunod ng pag-alis ni Euripides. Ang boss ni Jin noon ay ipinakita sa pagmamanipula ng mga kaganapan. Sinakal ni Sun si Chateau na walang malay at nagkaroon ng flashback na ipinapakita bilang isang teenager na masigasig na nag-aaral upang siya ay maaaring isang araw na magtrabaho para kay Donnie, ang taong nagligtas at pinangalanan siya. Gayunpaman, binigyan ni Donnie si Sun ng isang mahalagang lihim na misyon. Nagkaroon ng panaginip si Chateau kasama sa kotse kasama ang patay na tao na nagsabi sa kanya na siya ay si Sun Rayangha, isang kaibigan. At sinabi niya sa kanya na siya ay si Chateau Noble. Pinatay ni John sina Jose at Sidran. Sa wakas ay nagising na si Euripides kaya nagpasya si Jim na matugunan ang barko sa susunod na port ngunit binaril ng isa pang mamamatay tao. Sa port, si Sun ay umalis sa barko at nakatagpo si Jinan na nagpapaliwanag na iniwan niya si Chateau sakay dahil hindi siya dapat kasali pa. Si Jinan at isa pang mamamatay tao ay nagsimulang magmaneho kay Sun upang matugunan ang kanilang employer na inaangkin nila ay si Donald ang Boltman, aka Donnie. Na inaangkin ni Sun na hindi niya alam at tumutol sa mga pagtatangka ni Nika na mag-usisa pa sa kanya. Matatagpuan si Chateau sakay ng barko ni Jim na nakaligtas sa mga maliliit na pinsala salamat sa mga bulletproof windows sa kanyang kotse. Tinangka nilang iwanan ang ngunit pinigilan ng mamamatay tao ni Jim na sumubok na makuha si Chateau. Nagtulungan ang asasin at binaril at natalo. Tinawagan ni Donnie ang telepono ng asasin ngunit hindi ito sinasagot ni Chateau. Si Sun ay nakaposas at nakapiring upang matugunan si Donnie. Ipinaliwanag ni Donnie na ang kanyang mga mamamatay tao ay mga anonymous na ulila na pinalaki niya mag-isa. Inihayag din niya na ang Sun Rayangha ay ang pangalan na ibinigay niya sa isa sa kanyang mga ulila na namatay. Nangangahulugang si Sun ay hindi ang orihinal na Sun Rayangha ngunit isang imposter. Sina Chateau at Jim ay nag-smuggle sa kanilang sarili mula sa barko kasama ang nasugatan na mamamatay tao na nagpapaliwanag na si Donnie ay kilala bilang trigger at binabayaran ng mga kliyente upang magamit ang kanyang mga mamamatay tao upang simulan ang mga digmaan sa buong ang mundo. Hiniling ni Chateau kay Jim na protektahan ang kanyang mga magulang at pagkatapos tumiwalag. Kaya lahat ng kanyang mga aksyon ay hindi na masisira ang reputasyon ni Euripides. Pinapayagan ni Nika si Sun na palayain ang kanyang sarili upang makapag-away sila. Maraming mga gwardya ang napatay at si Sun kamakailan ang naayos na sugat ay muling binuksan. Binagsak ni Chateau ang gate sa mansyon ni Donnie gamit ang isang truck. Si Sun ay humina mula sa pagkawala ng dugo at sa pamamagitan ng mga flashback ay nagpapakita na noong siya ay bata pa siya ay nasa kotse din kasama ang isang batang Chateau at ang tunay na Rayangha. Bumagsak si Sun at tila tinatanggap ang kanyang kamatayan. Nabato si Nika na casual na inihayag si Chateau ay nasa labas bago maglakad palayo. Kinumpirma ni Jinan si Nika na pakawalan si Sun. Pilitin ng kanyang sarili na mabawi si Sun ay nagligtas ni Chateau mula sa mga gwardya at masayang tinawag siyang isang bobo sa halos mamatay na sinusubukan iligtas siya. Nagtago sina Chateau at Sun sa isang homeless camp upang gamutin ang mga pinsala ni Sun. Hindi sinasadyang tinulungan ni Chateau si Sun na tumakas, ipinangako ni Nika na hanapin at papatayin siya. Si Chateau at Sun ay nagpasalamat sa bawat isa para sa pagligtas sa bawat isa. Nagpasya si Donnie na huwag ipadala si Nika para sundan si Sun ngunit hinihiling pa rin nila na mahanap nila si Chateau na hinahanap niya mula pa noong bata pa siya. Si Sun ay pinilit na mag-pickpockets para sa cash na nagbubunyag na dahil sa isang hindi kasiya siyang pagkabata ay napilitan siyang matuto ng mga kasanayan sa kriminal bago matuto magbasa o magsulat na nagdulot ng pagkakasala kay Chateau. Nagtataka si Chateau tungkol sa samahan ni Donnie at kung bakit sila interesado sa kanya ngunit tumanggi si Sun na sagutin. Galit na pagtatangka ni Chateau na umalis upang malaman ang kanyang sarili. Nawawala ang pag-uugali ni Sun at nagbanta na i-snap ang kanyang pulso upang mapanatili ang siyang masunurin ngunit pagkatapos ay umiwas at ipinaliwanag na hindi siya handang mawala sa kanya matapos na gumugol siya ng maraming taon na sinusubukan niyang hanapin siya matapos mawala siya sa unang pagkakataon. Biglang naalala ni Chateau na noong bata pa siya ay binaril niya ang isang tao. Sa pamamagitan ng flashback ipinakita na tinanong ni Donnie ang orihinal na Rayangha na alagaan ang isang lalaki na nagngangalang List Noble at sa kanyang paglalakbay upang matugunan si List na nakatagpo niya at pagkatapos ay naisave ang isang batang anak na lalaki mula sa mga child trafficker. Si Rayangha isang mag-aaral sa universidad, inaligan si Sun sa isang linggo habang naghihintay kay List.
Habang aalis na si Sun nakatanggap ng tawag si Ryan Ha mula kay Liz na humihiling sa kanya upang makahanap ng isang bagay na nakatago. Ang listahan ay pagkatapos ay binaril habang nasa telepono pa rin ni Siang Woo sino ang galit na ang batang babae na hinahanap niya ay wala doon. Tinulungan ni Sun si Ryan Ha at nakita nila ang isang batang babae na natutulog na nakatago sa isang malita. Nagnakaw ng isang kotse na pinalayas nila hindi sigurado kung ano ang gagawin sa kanya. Nagising siya na umiiyak ngunit pinamamahalaang sabihin na siya ay si Chateau Noble. Napagtanto na siya ay Liz, si Ryan Ha ay nagpasya na kumuha ng responsibilidad sa kanya. Pagsira sa isang cabin para sa gabi ay nagpasya si Sun na umalis. Si Shanghai ay hindi sigurado kung kailangan ba niyang patayin si Sun upang malihim kung nasaan sila ngunit hinayaan niya na lamang itong umalis. Sa kalsada, sinalubong ni Sun ang mga nakaligtas child na nais maghiganti at hinabol si Sun sa kakahuyan. Si Ryan Ha na may kasalanan ay nagpasya na ibalik si Sun at iniwan muna si Chateau na natutulog at iniwan din ang kanyang baril. Hindi mahanap si Sun, si Ryan Ha ay bumalik sa cabin kung saan si Chateau ay nagising na natakot at nag-iisa na nagtago sa aparador gamit ang baril ni Ryan Ha. Nang sinubukan niyang buksan ang pintuan ay binaril siya. Naalala ng may sapat na gulang na Chateau ang lahat ng ito ay gumuho sa mga bisig ni Sun. Ang mga trafficker ay binugbog si Sun ngunit matagumpay silang patayin nito. Si Ryan Ha ay binaril sa leeg ngunit sa una ay nakaligtas at nakatakas sa kotse kasama si Chateau. Lumipas ang araw na nagising sa isang ospital makalipas ang isang linggo kung saan ang isang detective ng pulisya, siguro ang opisyal na Dankworth, ang hinaharap na ama ni Chateau ay pinaalam kay Sun na namatay si Ryan Ha matapos makuha ang kaligtasan ni Chateau. Malungkot na si Sun ay kinuho ang pangalang Ryan Ha para gamitin. Sa kasalukuyan, dinala ni Sun si Chateau sa isa pang ligtas na mga bahay kung saan siya ay napagod matapos alalahanin ang lahat ng kanyang natutulog sa loob ng 2 araw. Pagkatapos magising, galit na galit siya kay Sun dahil alam nito ang lahat ngunit hindi sinasabi sa kanya. Sa wakas naiintindihan niya kung bakit hindi niya kailanman tinanggihan ng wasto si Sun dahil malalim sa kanyang isipan na nakilala niya ang pangalan ni Ryan Ha at hindi niya kayang tanggihan ang sarili na tanggihan ang taong hindi niya sinasadyang pinatay. Nakikipagpulong si Donnie sa pinuno ng Noble family. Ginawa siyang hostage ni Nika habang si Euripides naman ay nagawang panatilihing ligtas ang ina ni Chateau. Si Chateau ay nagtangkang kunin si Sun upang pumatay kay Donnie ngunit sinabi niya sa kanya na kakailanganin niyang magtrabaho sa kanya bilang isang pantay na kung saan siya ay masayang tumanggap ngunit nalilito kapag tumanggi siya ng pera at sinabi sa kanya na magtrabaho kung ano talaga ang gusto niya bilang bayad.